Bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. So ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Usapan natin itong NBI, no? Handa na may balita na imbestigahan itong si Mike Defensor at handa na raw itong arestuhin. At nagpalabas rin ng video itong si Mike Defensor kung saan ay sinabi niyang bobo yan si Matibag. Mamaya ano ba ang dahilan bakit arestuhin nila si Mike Defensor? At alamin rin natin yan kung ano yung rest back ni Mike Defensor. Mamaya usapan rin natin itong si Erwin Tulfo. Yan, sirang-sira na talaga. May video po akong ipapakita sa inyo kung saan nagpapatunay na wala talagang mga prinsipyo itong mga Tulfo, especially itong si Erwin Tulfo. Dahil sa politika, nag-iba na ang ihip ng hangin sa kanya. Ang kanyang prinsipyo, yung dating mga sinabi niya kay Kiko Pangilinan, wala na, nabubura na. Kasi kaalyado na sila nagpupolitika na. Mamaya, pag-usapan rin natin yan. At heto po, nagkagulo doon sa dito sa Gaizano Mall, okay? Kung saan si VP Sara po ay ng grocery doon at nakalinya po si VP Sara. Dito mo talaga makikita kung gaano kamahal ng taong bayan itong si VP Sara. Okay? Heto, tingnan nyo ha, gaano kawalang prinsipyo itong kanyang kapatid. Pakinggan ninyo. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalukuhan ang 15 years old, senador. Ewan ko ba? Ito yung dati niyang sinabi ha. Patungkol po ito sa batas ni Kiko Pangilinan na sobrang palag na palag siya. Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Di ba? Kung makabanat siya kay Kiko Pangilinan, wagas. Wagas na wagas. Ang tapang-tapang. Akala mo sobrang tapang ha? Tingnan nyo. Diyos ko po. Test ko lamang pong Ngayon na magkaalyado na sila ni Kiko Pangilinan, ganito na siya katuta ng administrasyon. Patunayan ko sa iyo. Ito yung example ng isang tuta na senador. Noon, galit na galit, may prinsipyo. Ngayon, natuta na siya ng administrasyon, heto na yung sinabi niya. sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility. Hindi na raw dapat babaan. Pero noon, kung makabatikos, grabe, wagas. Bilang miyembro po ng United Nations. Di ba? Yan ang sinabi ko. Ito yung mga tao, kagaya ni Erwin Tulfo, Anong silbi? na walang paninindigan, walang prinsipyo. Itong pagiging, anong tawag yun? Radio commentator ba siya noon? Pakitang tao. Nung sinabi niya ito, pakitang tao. Ngayon na senador na siya, kampi na siya sa administrasyon, at alam niyo naman, ang dilawan at ang administrasyon, sanay puwersa na, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi mas inuuna niya yung kaalyado nila ngayon. Biglang ang kanyang prinsipyo nabura, na parang nawala, na parang bula. Erwin Tulfo, grabe, no? Saludo po sa inyo ang mga bobo. Ay nako. Pasensya ka na Erwin Tulfo kasi sobrang sablay mo dito Kahit anong anggulo natin tingnan, talagang nag 360 degrees ka dito. 360 degrees. Ay nako, ganyan na. Pagdating ng panahon ng 2028, huwag nyo nang iboto itong mga bobo na ito. Tatakbo pang presidente yung kapatid. Wek! Ay nako. Papanoorin natin. Ito po yung pautot ng NBI. Yan. Binalita ito ng Inquirer
Breaking news! The NBI is set to file a human trafficking case against former Congressman Mike Defensor. Ayan. Diyan sila magaling, itong administrasyong Marcos. Kasuhan nila yung mga nagkikriticize sa kanila. Kaya nga, sinabi nila, silent martial law na raw yung mga nangyari ngayon. Ayan, si Mike Defensor, alam naman natin, tinutulungan lang niya yung mga Brave 18. Ang ngayon, may kaso na siya. Yan ang pananakot nila. Nag-human trafficking raw itong si Mike Defensor ayon sa NBI in connection with a KTV bar recently raided in Pasig City. Ang tanong dyan, meron ba kayong ebidensya dyan, NBI Matibag? Kasi kung puro lang ito istorya, hearsay, paninira lang ito. Para to lose credibility on Mike Defensor. Okay? Kailangan yung patunayan yan. Where sexual exploitation was allegedly committed against 54 women victims according to the NBI Director Melvin Matibag. Melvin Matibag, patunayan mo na meron kang ebidensya dito. Kasi kung wala, pagtatawanan ka lang ng taong bayan. Matibag said they will file the case on Friday before the Pasig City Prosecutor's Office. Kasi ngayon, Thursday ngayon, so bukas nila ito ifa-file. Okay? Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasali rito, Matibag said. Yan ang nahirap sa iyo, Matibag. Ano bang nakain mo, Matibag, na nasabi mo na kasali si Mike Defensor dito? Okay? Patunayan mo yan. Huwag puros salita. Okay? The Bureau earlier filed charges against the ex-congressman's wife, Julie Defensor. Ito naman, asawa naman ni Mike Defensor, no? Kawawa. Talagang ganyan po ka-powerful ngayon si BBM, no? Hawak niya lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Kung sino yung mga anong tawag diyan, yung nagki-criticize sa gobyerno, duda ko rito. It's all about the flood control. Kasi itong si Mike Defensor, ang ingay-ingay nito patungkol po sa flood control corruption, no? Talagang hindi natatakot itong si Mike Defensor na tinulungan itong mga Brave 18, itong mga dating sundalo para lang mabuking itong mga mastermind sa corruption. Ang tanong dyan, kasali ba si BBM? Bakit ngayon ay ginigipit nyo ang mga tao na tumutulong na masugpo itong korupsyon? Bakit kayo sensitive? Di ba? Miguel Gabriel Defensor regarding the incident. Ang kanyang anak ni Mike Defensor. So, yan po, no? Nag-breaking news. So, syempre, si Mike Defensor, nung nalaman niya ito yung sinabi niya. Okay? Panoorin natin ang rest back nitong si Mike Defensor. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Magandang hapon po. Congressman, dating Congressman Mike, naniniwala po kami sa inyo. No need mo nang isabihin yan kasi ang taong bayan ay alam lahat yan. Sa inyong lahat, nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag. Kasi businessman rin itong si Mike Defensor eh. Na kitang-kita mo naman how confident Mike Defensor na wala siyang kasalanan. No? Kayo na, humusga taong bayan sa kanyang body language and facial expression kung siya ba po yung nagsisinungaling. itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI, talagang ginagamit pampolitika. Correct. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, no, dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong... Yan ang hindi natin alam kung yung KTV na yan ay sa kanila ba yan o baka yung KTV na yan ay nagre-renta lang sa kanilang building. Yan ang dapat nating alamin. Human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La. Ang duda ko this is just my own opinion. Wala silang pakialam kung matatalo sila dito sa ifa-file na kaso nila kay Mike Defensor. Kasi kapag makasuhan siya, kahit hindi naman totoo, non-bailable kasi yan. Kapag non-bailable,
makukulong kahit mananalo pa siya sa kaso, di ba? Ganyan sila kagarapal itong NBI na si Matibag. Hindi natin nila lahat si Matibag lang. Dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating Mayor Vico Soto. Kaya ito po... Yan ang unahin nyo, NBI Matibag. Bago kayo magngak-ngak sa social media kung ano-anong reklamo ninyo, alamin nyo muna. Mag-research muna kayo. Unahin yung puntahan yung mayor dyan sa Pasig ba yan yung binanggit niya? Unahin nyo dyan. Alamin nyo bakit inapprove yan. Di ba? Meaning, kung inapprove yan, malinis yan. Di ba? Booking kayo dyan sa mga kalokohan nyo. Kung sinasabi lang mga kalokohan na kung ano-anong iniba daw ang building permit. Hindi, walang kalokohan si Mike. Ang may kalokohan dyan, Matibag. That's my opinion, ha? Kalokohan pamimintang Plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga babayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ayan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon, ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno. Correct. At alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Correct. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat naman nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera, pero nagsasalita. Yung nag-iingay na yung mga gustong tumulong sa kung sino man ang nagnakaw ng flood control, yun pa ang kanilang kakasuhan. Anong klaseng gobyerno ito? Laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon, hanggang ngayon, laya, protektado. Correct. Pati nga yung mga freeze order. Sobrang nakakahiya ang gobyernong Marcos, no? Grabe. Wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Correct. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan, so kami po ay mas naniniwala, taong bayan ay mas naniniwala kay Mike Defensor compared dito kay NBI Matibag. Okay? So, yan, clear. Very clear yung sinabi ni Mike Defensor at kitang-kita mo naman nagsasabi siya ng totoo. Ito, ipapakita ko sa inyo itong video na ito kung saan si VP Sara po ay mahal na mahal talaga ng taong bayan. Nakita siya ng grocery siya doon sa isang Gaisano Mall. No? Hindi ko lang alam, I'm not so sure kung saang lugar to. Pero, dito mo talaga makita na kung saan si VP Sara
magkagulo talaga ang isang lugar because they really love VP Sara at gusto nilang lapitan. Gusto nilang lapitan. Ito panoorin po natin. Ayan, ito. Ayan, no, nasa counter siya, no? Yan, makikita nyo. Nagbabayad siya. No. Ayun, tingnan nyo yung mga nasa paligid niya, tuwang-tuwa. Wala, konting kaway lang, wala na, magsisigawan na. Oh, 'di ba? Mga trabahante 'yun sa mall, no? Huminto sila sa pagtatrabaho para lang makita si VP Sara. Ganyan po kamahal nila si VP Sara. Grabe. Kinaklabutan ako. Ayan. So, ito yung ikinakakainis ni Auntie Claire Castro. Goodbye 2028, Auntie Claire. Goodbye 2028, Auntie Claire Castro. Umiyak ka na lang. Ito, panoorin natin itong interview. Itong si Attorney Powa Quetanfilo, no? Ito, panoorin natin. Kali niya ngayon si Attorney Michael Powa, ang spokesperson po ng defense team ng kampo nga po ni VP Sara Duterte. Attorney Okay. Michael Powa, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, magandang umaga din po, Ma'am Chacha. Okay, first question. Dito ho sa inyo pong pagtutol sa pagbubukas po nitong box containing the BIR records of the Vice President and her husband, ano ho ang inyong basis doon? Opo, number one, gusto ko lang po klaruhin, Manong Ted, hindi po tayo tumututol dyan, no? In fact, hindi pa namin nabibigay yung aming komento doon sa manifestation kung saan kabilang doon yung pagbubukas ng BIR box for pre-marking purposes. So wala po tayong sinasabi na tinututulan natin yan. Hindi pa po tayo nagbibigay ng ating official na position regarding that. We are planning to file a comment siguro by tomorrow at the latest. Okay, so hihintayin po ninyo yung nakapag-formal manifestation na ba dito ang prosecution? Meron po, Manong Ted, natanggap po natin kahapon ng umaga. So yan po ay ginagawa na namin ng komento sa ngayon. Kagabi, ang usapan namin, palagay ko, by tomorrow, mag-file namin yung comment namin dun sa manifestation. At ito ay pinahayag ko na rin no, sa clerk of court na si Attorney Bantug that we will be filing a comment. Most likely, what will be the contents of your comment? Ako, mahirap po PM. That's why last night, when I was being asked to take the interview, sabi ko, mukhang maiinis sa akin si Manong Ted. Kasi hindi ako makapagsalita hanggat ma-file namin yung comment. Of course, you know, hindi lang sa ayaw namin magsalita. Kasi sa kay Manong Ted, yung boses ko kasi ay medyo inubo. Yung boses ko ay medyo iba. But dahil you never know, may last minute changes. But the client has the position. We have our own position. No? Okay. We are just finalizing the comment at the moment. But Sige. para yung sinasabi kahapon, we are very reasonable people naman po. No? So it's not as if we are here to block or delay anything. Okay. So as long as naayon naman sa batas, and sa tingin naman namin ay hindi magkakaproblema pagdating sa mga karapatan ng aming kliyente, ay hindi naman namin hihindian. That's why it's best that we just wait na lang siguro for our formal comment. Okay, sige po. Well, under the law, basically nga po, meron yung confidentiality rule. Ano po? So, ano ho ba ang komplikasyon kung meron man o ano ho ba ang pwedeng mangyari hango po sa rules ngayon dyan sa impeachment kung saan po ang inyong nakakaharap ay ang tumatayo pong clerk of court. Kapag ho ba, nag-propose ang prosecution na buksan and then theoretically tumutol po kayo, yung buong poder na pagdesisyon dyan kung bubuksan o hindi, nandoon po sa kapangyarihan ng clerk of court o ito'y posibleng ipaubaya po sa impeachment court judges? Ito po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court. No? Okay. Yung clerk of court po, wala po siyang kapangyarihan na mag-rule no, on this matter. Kaya po yung manifestation at ang aming comment rin ay addressed to the impeachment court po talaga. Okay. Ang impeachment court po ang mag-decide ukol dyan. Yes, yun nga po yun. Ano? So, sir, itong sinasabi na markings ng mga ebidensya, mga dokumento before the trial, paano po yun kapag yung box na yan bubuksan during the trial na at hindi nasama sa mga markings na yan? Will that be a valid evidence? Wala pong, yes sir, valid pa rin naman po. Wala Okay. namang magiging problema doon. No? Mhm. That can still be presented. Yung marking naman po,
is just to simplify yung identification purposes ng mga dokumento. So wala naman po magiging balakid diyan that can still be presented once the impeachment court decides na kailangan buksan yung box. Wala naman po magiging issue yan, no? Okay. Most likely po kasi i-connect itong BIR documents doon sa SALN ng Vice Presidente. Most likely po, no, Yes. yun ang ating pong Yes, opo. kaisipan dito. So, yung pong SALN issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALN ni VP Sara before she became Vice President. Opo. Yes po, sir. Yan naman po ang naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nagfile tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint. At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits. So I will be very factual lang po. No? Okay. So we filed an answer and included in that answer our position na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office. No? So dapat itong mga... Kasi sinali nila yung panahon pa na si VP Sara ay mayor. Di ba? Ganyan sila katanga ang HOR. Yung mayor pa si VP Sara, hindi pa man siya vice president at that time. Bakit sinali nila doon? Itong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Okay, so just the same... Pero Attorney Powa, talo ka pa rin dyan kasi miyembro kasi sila ng Bendalo eh. Ikaw hindi ka miyembro ng Bendalo, Attorney Powa. Talo ka pa rin yan sa mga Bendalo. po ang ating katanungan, kapag ho ba ito ay ipinilit ng prosecution dito po sa clerk of court sa submission ngayon at marke sa mga dokumento, ito tumutol kayo, who will decide eventually po? Who will decide sa validity nitong mga SALN na ito para po i-reinforce yung akusasyon ng prosecution? So definitely po, the impeachment court po talaga yan. No? That's why in-include po namin yan as one of our affirmative defenses, or ibig sabihin, ito yung mga sinasabi natin, no? Doon pa lang sa answer na hindi pwedeng gawin. At itong mga bagay na to ay dapat talakayin talaga po ng impeachment court. Usually po, sa regular court, bago pa magsimula, no, yung presentation of witnesses, evidence, talagang inuuna desisyonan itong mga pending matters na ito. Okay. Sir, hindi pa ho tapos ang mga markings na ito. July 6 ang sinasabi pong simula po ng trial. Ano ho ang inyo pong ang inyo pong pakiramdam? Matatapos ho ba kayo hanggang bukas o ito yung extended pa hanggang next week? Susubukan po namin na matapos talaga to by today or tomorrow. Kahapon naman po, medyo napabilis po talaga yung proseso, no? Lalo na nung nagdagdag ng additional marking station or kumbaga iniwalay sa dalawang grupo yung nagmamark nung para sa Article 2, itong unexplained wealth, no, yung kasama yung SALN, etc. Na-divide na po sa dalawang grupo, so nahati na rin yung dokumento at simultaneously po, minamark na po itong mga dokumento at napabilis po talaga. And so, yan nga po yung sinasabi ko, both the prosecution and the defense have been working together naman po para ma-expedite lahat ng ito. Okay, sige po. We appreciate So, hopefully. We appreciate po your finding time despite po itong inyong problema sa boses and magpahinga po kayo ng lubos, attorney, dahil marami-rami pa pong mga panayam at paliwanagan ito. Opo, maraming salamat din po at pasensya na po talaga kung medyo nagka-crack yung boss natin ngayong araw. Maraming salamat po, Manong Ted. Godspeed, sir. Ayan, so yun po yung interview ni Attorney Powa. Ang gusto lang talaga mangyari ni Attorney Powa dito is that bakit natin isali yung panahon na mayor pa si VP Sara? Hindi yun pwede. Kasi hindi naman siya impeachable at that time. Is still a mayor. Ang pinag-uusapan rito, gusto nilang ma-impeach itong si VP Sara bilang Vice President. So yun lang ang itatalakay natin. Bakit you will go beyond? Pati yung mga nangyari pa doon sa mayor pa siya, isasali nyo. Tapos yun ang gawin yung ebidensya na dapat ma-impeach siya sa pagiging Vice President. Hindi pwede ya. Nakakatawa nga itong House of Representatives, itong mga prosecutors na ito eh. Kung ano-ano na lang ang kanilang ginagawa para lang talaga magtagumpay sila sa kanilang plano. Ay nako, ewan ko na lang. So, ayan sa mga audience ko dito sa Donmar TV na nanonood ngayon,
Yung opinion nyo po ay importante yan na mabasa po natin sa comment section, okay? Basahin natin yan para makaparticipate kayo dito kung ano ang inyong opinion patungkol po sa ating mga itinalakay, okay? Like and share. At sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.